Bakit nga ba ganito? Kapag may taong mahal na mahal mo, mas lalo siyang lumalayo. Pero kapag hindi ka nagpapakita ng effort, minsan sila pa mismo ang lumalapit. Nakaka-confuse, di ba? Pero ayon sa Stoicism, simple lang ang sagot. Kung totoo ang pagmamahal, hindi kailangang habulin. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano mo maiintindihan yan at paano mo mababago ang tingin mo sa relasyon at sa sarili mo. Ganito ang madalas na eksena. Ikaw, todo effort. Lahat ng paraan ginagawa mo. Chat sa umaga, good night sa gabi. Surprise gifts, plans, laging available kapag may kailangan siya. Pero imbes na ma-appreciate, minsan parang nagiging invisible ka pa. Parang hindi niya nakikita yung effort. At ang mas masakit, kapag tumigil ka ng kaunti, bigla siyang magagalit o hahanap-hanapin ka. Nakaka-drain, kasi parang ikaw lang ang humahabol. At alam kong naranasan mo na rin ito. Yung pakiramdam na ikaw ang mas invested, ikaw yung mas nagmamahal, at ikaw yung laging takot na mawala siya. Pero ang tanong, tama ba na habulin mo pa rin? O baka mas lalo mo lang tinutulak palayo yung tao? Tingnan natin ng mas malalim. Imagine may aso ka. Kapag tumakbo ka para habulin siya, anong gagawin niya? Tatakbo siya palayo. Pero kapag umupo ka lang at hinayaan mo siya, minsan siya pa yung lalapit sa'yo. Ganon din sa tao. Kapag sobra kang habol, parang sinasabi mo, hindi ako sapat. Hindi ko kayang mawala ka, kaya gagawin ko lahat. At ano ang epekto nito? Una, nawawala ang respeto. Kasi ang respeto, hindi mo makukuha kapag nagpapakita ka ng desperasyon. Pangalawa, nawawala ang balance ng relasyon. Kasi nagiging isa lang ang nagbibigay. At yung isa, puro tanggap. Sabi nga nila, the one who chases is the one who loses value. At pangatlo, nawawala ang self-worth mo. Kasi imbes na makita mo ang halaga mo, ipinapasa mo lahat ng validation sa kanya. Isipin mo, kung mahal ka talaga ng isang tao, bakit parang ikaw pa yung kailangang maghabol? Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Ang ibig sabihin nito sa context ng love, huwag kang matakot kung isipin ng iba na wala kang ginagawa para habulin sila. Kasi kung tunay silang para sa'yo, kahit wala kang habol, mananatili sila. Masakit, oo, kasi natural sa tao ang humabol sa gusto natin. Pero ang Stoicism, tinuturo na hindi lahat ng bagay ay dapat habulin, lalo na ang tao. May ikukwento ako. Si Carlo, may girlfriend siyang si Ana. Si Carlo, lahat ibinibigay niya. Kahit wala siyang pera, uutang para lang may maibigay na gift kay Ana. Lahat ng plano ni Ana, sinusunod niya. At kapag nag-away sila, siya lagi ang unang humihingi ng sorry, kahit hindi naman siya ang may mali. Pero dumating yung araw na iniwan pa rin siya ni Ana. Sabi ni Carlo, ginawa ko na lahat pero bakit iniwan pa rin ako? Alam mo ang sagot? Kasi hindi mo kailangang gawin ang lahat para manatili ang taong tunay na nagmamahal. Kung mahal ka talaga, kahit wala kang regalo, kahit hindi ikaw ang laging unang nagsusori, kahit hindi mo siya habulin, mananatili siya. At ito yung katotohanang mahirap tanggapin. Minsan, kaya tayo iniwan ay dahil sobra tayong nagpakita ng desperasyon. Kaya imbes na pagmamahal, ang tingin sa atin, neediness. So ano ang sabi ng Stoicism? Una, alamin mo kung ano lang ang kontrolado mo. Hindi mo kontrolado ang damdamin ng iba. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka nila o hindi. Pero kontrolado mo kung paano mo tatratuhin ang sarili mo. Kung paano ka magre-react. At kung paano ka mamimili ng taong papapasukin sa buhay mo. Pangalawa, huwag mong gawing center of your happiness ang isang tao. Sabi ni Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kung iniisip mo na hindi ka buo kapag wala siya, ikaw na mismo ang gumagawa ng kulungan para sa sarili mo. Pangatlo, tandaan. Kung totoo ang pagmamahal, kusa itong mananatili. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang maghabol, hindi mo kailangang mawalan ng sarili para lang mahalin ka. Tulad ng araw at buwan, hindi mo kailangang pilitin silang lumabas. Kusang dumarating. Ganon din ang pagmamahal na totoo. Ngayon, gusto kong isipin mo ito. Sino sa buhay mo ang kailangan mong habulin para lang manatili? At sino yung kahit hindi mo pilitin, kusa pa rin nandyan? Yung una, baka hindi pagmamahal ang binibigay sa'yo, kundi convenience. Yung pangalawa, dun mo makikita ang tunay na halaga. Ang pagmamahal na totoo ay hindi kailanman magiging isang laro ng habulan. Hindi ito dapat maging kompetisyon kung sino ang mas nagmamahal o mas may effort. Kundi ito ay mutual, kusa, natural, at hindi pinipilit. Paano mo nga ba malalaman kung totoo ang pagmamahal? At paano mo gagamitin ang stoic mindset para hindi ka maging habulin sa relasyon? Ito ang malaking challenge sa relationships ngayon. Ang dami nating pinapalagay na love, kahit hindi naman talaga.
Minsan ang tinatawag nating pagmamahal ay pagkasanay nasanay ka lang nakasama siya. Attachment, natatakot ka lang na wala siya. Convenience, may nakukuha ka lang na comfort. Pero hindi ibig sabihin na kapag laging nandyan siya, ibig sabihin mahal ka na talaga. At hindi rin ibig sabihin na kapag hindi ka niya iniwan kahit ilang taon ay pagmamahal yon. Ang tunay na tanong, paano mo malalaman kung genuine ang pagmamahal? At paano mo magagamit ang stoicism para hindi ka mawalan ng sarili sa proseso? Dito madalas tayo nahuhulog. Kasi kapag in love ka, lahat ng bagay nagiging blurred. Minsan kahit obvious na toxic, pinipili mo pa rin. Kahit obvious na ginagamit ka, kumakapit ka pa rin. At bakit? Kasi iniisip mo, love ito, baka magbago siya. Baka ako ang mali, baka ako kulang. Pero sa stoicism, tinuturo nila na kailangan mong matutong kilalanin kung ano ang nasa kontrol mo at ano ang hindi. At guess what? Hindi mo kontrolado ang puso ng ibang tao. Ang nangyayari kapag pilit kang kumakapit sa hindi naman totoo, parang pinipilit mong hawakan ang buhangin. Habang mas mahigpit ang kapit mo, mas lalo lang itong dumudulas sa kamay mo. Kaya kailangan mong malaman kung alin ang pagmamahal at alin ang illusion lang. May kakilala ako, si Jenny. May boyfriend siya na si Marco. Si Jenny, akala niya love na love siya ni Marco kasi lagi itong present kapag convenient. Kapag may lakad, game si Marco. Kapag may kasiyahan, nandyan siya. Pero kapag kailangan ni Jenny ng emotional support, tulad ng noong namatay ang tatay niya, biglang nawala si Marco. Hindi siya sumipot sa burol, hindi nagparamdam ng ilang linggo. At nung bumalik siya, excuse lang ang dala. Ang tanong, totoo ba ang pagmamahal yon? Kung ang pagmamahal ay nandyan lang sa masaya pero nawawala kapag mahirap, pagmamahal ba talaga yon? Sabi ni Seneca, true love is not tested in comfort but in hardship. Ibig sabihin, makikita mo kung totoo ang pagmamahal hindi kapag madali ang lahat, kundi kapag mahirap na. Narito ang ilang Stoic principles na makakatulong. 1. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang puro grand gestures or surprises. Hindi lang puro I love you sa chat, kundi consistency. Nandyan sila sa small daily things. Ayon kay Marcus Aurelius, if it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Ibig sabihin, kung mahal ka talaga ng isang tao, consistent sa gawa, hindi lang sa salita. 2. Freedom, not control. Isyong sa pagmamahal na totoo, hindi ka kinukulong. Hindi ka ginagawang alipin ng rules o dapat ganito, dapat ganyan. Sa Stoicism, mahalaga ang autonomy. Ang pagmamahal ay hindi pag-aari, so ay pagsama ng dalawang taong buo na. 3. Support in hardship. Makikita mo ang genuine love kapag hindi lang sila nandyan sa saya, kundi pati sa hirap. Kapag may problema ka, hindi sila biglang nawawala. Sabi nga ni Epictetus, a friend is someone you turn to in times of trouble, not just in times of joy. 4. Respect for individuality. Kung mahal ka talaga, hahayaan ka niyang maging ikaw. Hindi niya pipilitin na baguhin ka para lang magkasya sa ideal image niya. Ang Stoics naniniwala sa living according to your nature. Kung may taong pilit kang binabago, hindi ka mahal. Gusto ka lang niyang kontrolin. Ngayon, ito ang reality. Kahit alam na natin kung ano ang true love, ang dami pa rin sa atin ang bumabalik sa habol. Alam mo bakit? Kasi takot tayong maiwan. Takot tayong mag-isa. At dito pumapasok ang pinakamalaking trap. Kapag natatakot ka sa pagkawala, mas lalo mong hinahabol yung tao. At habang hinahabol mo siya, mas lalo siyang nawawala ng gana. Isipin mo, mas nakaka-attract pa yung taong desperado o yung taong kalmado at buo ang sarili. Siyempre yung kalmado. Sabi ni Marcus Aurelius, when you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Hindi niya sinabi na isipin mong privilege. Ang habulin ng isang tao para lang mahalin ka. Ang ibig niyang sabihin, buong buhay na ito ay regalo. Kaya huwag mong ibuhos lahat ng halaga mo sa isang tao lang. Kapag nagmahal ka, mahalin mo ng buo. Pero huwag mong itali ang sarili mo sa resulta. Kung mananatili siya, good. Kung aalis siya, tanggapin. Habang abala ka sa paghahabol, nakakalimutan mong i-develop ang sarili mo. Mas nagiging attractive ka kapag buo ka bilang tao, hindi kapag dependent ka sa ibang tao. Kapag may taong umalis, mahalin mo pa rin ang sitwasyon kasi ito ang nagtuturo sa'yo ng self-worth. Hindi lahat ng pag-alis ay talo. Minsan ito ang biggest win mo. Huwag mong hayaang iisang tao lang ang magdikta ng halaga mo. Kaibigan, pamilya, passion, lahat yan pwedeng magbigay ng fulfillment. Balikan natin si Carlo kanina. Nung iniwan siya ni Ana, akala niya katapusan na. Pero nung natutunan niyang huwag habulin ang hindi totoo, natutunan niyang mahalin ang sarili. Ngayon mas masaya siya. Hindi dahil may bago na siyang partner agad, kundi dahil natutunan niyang ang pagmamahal na hindi totoo, kahit habulin mo, hindi mananatili. At ang pagmamahal na totoo, kahit hindi mo habulin, kusang magpupumilit na manatili sa buhay mo.
Masakit, oo. Yung ginawa mo na ang lahat pero sa huli, hindi ka pa rin pinili. Pero teka lang, anong sabi ng Stoicism dito? Simple. Hindi mo hawak ang puso ng ibang tao. And ang trash na tanong ay hindi kung bakit hindi ka pinili, kundi paano ka gagalaw pagkatapos nun. Kasi minsan, ang hindi pagpili sa'yo ay regalo para makita mo ang tunay mong halaga. Kapag hindi ka pinili, automatic ang reaction natin. Nagtatanong tayo ng bakit hindi ako sapat. Kinukumpara natin ang sarili natin sa pinili nila. Ano sir? Napapunta tayo sa cycle ng guilt at self-blame. Siguro kung mas gwapo, ganda ako, baka ako ang pinili. Siguro kung mas mayaman ako, baka ako ang pinili. Siguro kung mas mabait ako, baka ako ang pinili. Ganito tayo mag-isip. At dahil dito nasisira ang self-worth natin. Pero ang tanong, talaga bang kulang ka? O baka hindi lang talaga kayo tugma sa panahon na yon? Ito ang masakit. Minsan kahit gaano mo ibigay ang lahat, kahit gaano ka pa perfect sa mata ng iba, hindi ka pa rin pipiliin. At dito pumapasok ang sakit. Kasi iniisip natin na ang hindi pagpili sa atin ay automatic na rejection ng buong pagkatao natin. Pero ayon sa Stoicism, mali ang ganitong pananaw. Sabi ni Epictetus, when someone does not value you, it is not your fault. It is their judgment. Ibig sabihin, kapag hindi ka pinili, hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Kundi ang ibig sabihin lang, iba ang nakita nilang mas akma para sa kanila. Ang problema, tayo mismo ang nagiging harshest critic ng sarili natin. At imbis na maging opportunity ito para mas makilala ang sarili, nagiging dahilan para sirain natin ang sarili. Kwento ko sa'yo si Mark. Si Mark, 5 taon niyang niligawan si Liza. Ginawa niya lahat. Siya ang laging driver. Siya ang laging provider. Siya ang laging nandyan kahit 3 a.m. Akala niya siya na, pero nung dumating ang oras ng pagpili, ibang lalaki ang pinili ni Liza. At si Mark, wasak. Hindi siya makakain, hindi makatulog, pakiramdam niya wala na siyang silbi. Pero one day, may nabasa siyang Stoic principle. We suffer more in imagination than in reality. Seneca. Napaisip siya. Oo nga no. Hindi naman siya totally rejected bilang tao. Hindi lang siya ang pinili ni Liza. Hindi ibig sabihin nun na walang magmamahal sa kanya. At doon nagsimula ang shift ng buhay niya. Nag-focus siya sa sarili. Nag-aral muli, nag-exercise, nag-grow sa career niya. At sa huli, na-realize niya na minsan, blessing ang hindi pagpili sa atin. So paano ka gagalaw kapag hindi ka pinili? Narito ang Stoic way. 1. Detach from what you cannot control. Hindi mo hawak ang puso ng ibang tao. Ayon kay Epictetus, some things are in our control and some things are not. Puso nila? Hindi mo hawak. Puso mo, hawak mo. Dun ka mag-focus. 2. Reframe rejection as redirection. Ang hindi pagpili sa iyo ay hindi pagtatapos. Ito ay redirection, papunta sa mas bagay na tao at sitwasyon para sa iyo. Sabi nga, rejection is just redirection. 3. Guard your self-worth. Huwag mong hayaan na ang hindi pagpili sa iyo ay maging dahilan para kalimutan mo ang halaga mo. Stoicism teaches, man is disturbed not by things, but by the view which he takes of them. Hindi ang hindi pagpili ang sumira sa iyo, kundi yung interpretasyon mo. 4. Channel your energy inward. Gamitin ang pain bilang fuel. I-develop ang sarili, skills, career, health. Kasi sa dulo, ang best revenge ay hindi habol, kundi growth. Find your practice amor fati. Mahalin mo ang kapalaran mo. Kahit masakit, tanggapin na ito ang tamang nangyari. Kasi kung para talaga sa'yo, hindi ito aalis. At kung umalis, hindi ito para sa'yo. Isipin mo ito. Kung pipilitin mong ipaglaban ang hindi naman para sa'yo, anong mangyayari? Magiging bitter ka. Magiging insecure ka. Magiging dependent ka. At sa huli, ikaw ang talo. Pero kapag tinanggap mo ang hindi pagpili, mas nagiging malaya ka. At ironically, mas lalo kang nagiging attractive kasi hindi ka desperado. Ang tao ay naturally na naa-attract sa mga taong hindi takot mawalan. At sa Stoicism, yan ang tinatawag nilang apatheia, freedom from destructive emotions. Balikan natin ang sinabi ni Marcus Aurelius, accept whatever comes to you woven in the pattern of your destiny for what could more aptly fit your needs. Kapag hindi ka pinili, ibig sabihin lang nun, hindi sila parte ng pattern ng destiny mo. At kung pipilitin mo, masisira lang ang natural na daloy ng buhay. Kaya sa halip na itanong, bakit hindi ako ang pinili? Tanungin mo, ano ang natutunan ko? At paano ako mas magiging buo dahil dito? Kung naramdaman mo ang bigat ng mensaheng ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na to. Malay mo, may kakilala kang hindi pinili at ngayon ay nawawalan ng halaga sa sarili. Baka ito ang mensaheng magpapatatag sa kanya. At syempre, mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang Stoic lessons na magpapalakas ng puso at isip mo. Remember, kapag hindi ka pinili, hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Minsan, doon pa nagsisimula ang tunay mong lakas.